Ito ang inyong lingkod na nagbabalik upang magbigay ng mga balitang walang bias at pawang katotohanan lamang. Ito ang Bayang Pinas. Ang isyong ito ay naging usap-usapan sa buong bansa at iba't ibang social media platforms. Inihain ni Congressman Richard Gomez ang isang impeachment complaint laban kay Congresswoman Franz Castro na kasalukuyang nakapit dahil sa mga kinakaharap nitong kaso. Ang akbang na ito ay nagdulot ng matinding usapin sa publiko lalo na't nakikita ng ilan na tila piling-pili lamang ang target ng ganitong proseso. Ayon sa ulat, ang impeachment complaint ay based sa umano'y or base umano'y paglabag ni Coong Castro sa konstitusyon at sa kanya tungkulin bilang kinatawan ng Kongreso. Gayunpaman, binigyang diin ng mga kritiko na ang hakbang na ito ay tila karagdagang parusa lamang sa mambabatas na humaharap na sa mga hamon ng pagkakakulong. Samantala, nanindigan ang kampo ni Castro ng impeachment ay isang paraan lamang upang patahimikin ang kanilang hanay. Binabaktikos nila ang umano'y pagsasamantala ng kapangyarihan ng mga kalyado sa Kongreso upang isulong ang personal na interes at linisin o alisin sa pwesto ang mga mambabatas na kritikal sa administrasyon. Patuloy na umugo ang panawagan para sa patas na hustisya at transparency sa proseso ng impeachment habang umaasa ang publiko na magkakaroon ng malinaw na patas na resolusyon na nanatiling malaking issue ang paggalang sa karapatan ng isang mambabatas kahit na ito'y nasa ilalim ng kustudiya ng gobyerno. Well, para nga sa kabuang detalye at impormasyon ay panoorin na lamang natin ang buong video. At kung bago ka pa lamang sa ating channel ay syempre huwag kakalimutan mag-subscribe, pindutin ang notification bell at piliin na rin ang all upang laging maging updated sa mga balitang bago, totoo at walang bias dito sa channel ng Bayan, ang Bayang Pinas. Huwag din pong kakalimutang mag-iwan ng like at i-share ang ating mga videos. At sa mga solid viewers naman natin dyan, maraming salamat na rin din naman po sa inyong walang sawang pagsuporta sa ating channel. Congressman, if you are a member of the Anti-Drugs Committee. No, I am not, my distinguished colleague. I am not a member of any committee right now since I am part of the deputy majority group, Mr. Speaker. And if you are a what were you again, Mr. Speaker? Deputy Majority Floor Leader, Mr. Speaker. Deputy Majority Floor Leader. I am very sure, Mr. Speaker, that you know very well that the Committee on Anti-Drugs is very active on RA 9165. I am aware, Mr. Speaker. Oh, you are aware, Mr. Speaker. Thank you. If you are aware, Mr. Speaker, then what was the purpose of the privileged speech? I don't know if my distinguished colleague was present when I was mentioning an amendment on Section 21 of RA 9165, particularly exempting the media from being signatories in drug-related operations, particularly on confiscated items, Mr. Speaker. All right. Thank you, Mr. Speaker. The reason why I wanted to ask the good gentleman is because, you know, RA 9165 was passed already in the last Congress. And during this Congress, it has also been amended. And in Section 21 of RA 9165, I don't know if the good gentleman is aware, the Deputy Majority Floor Leader is aware that Section 21 has been taken up. Can you repeat that, Mr. Speaker? Tagalogin ko po. Aware po ba tayo na yung Section 21 po, ito po ay tinitake up po dun sa amendments natin sa RA 9165 in the committee. Kaya nga po, Mr. Speaker, kailangan natin balikan at bilis-bilisan po ang problema po natin sa Kongreso. Kaya po tayo napupulaan ng mga kababayan natin. Napakarami natin mga batas na kailangang ayusin, subalit hindi po naaayos, kaya kailangan po natin bilis-bilisan. Kung ito po ay na-take up, sana po ay mabilisan pa para kaagad po ito ay ma-review at magawan po natin ang paraan dahil ito po ay kahilingan ng mga kasamahan po ng ating Fourth Estate, Mr. Speaker. Tama po.
Napakaganda pong suggestion po niyan. Since kayo po ay malakas po sa Senado, baka pwede pong sila pong sabihan ninyo dahil wala po tayong counterpart sa Senado. Tapos na po tayo sa amendments natin. At yung pong privilege speech niyo kanina, pagtanggal po ng media, personalities, pag dumarating ang inventory time, pag mayroong bypass, wala na po sa provision. Pagdating ho natin doon, Mr. Speaker, we will do that. But for now, we really have to look into this, maybe push on and convince our counterparts in the Senate to pass this law immediately. Matatagalan pa po tayo kasi dadaan pa po tayo ng eleksyon. Pag hinintay po natin na umabot kayo ng Senado, ay isang taon na naman po yun. Congratulations po at inamin nyo na talagang panalo na kayo sa Senado. I'm very happy that a colleague of ours will be in the Senate soon. Pero ibabalik ko lang po, Mr. Senator, na ito pong hinihiling ninyo na tanggalin natin or i-amend natin sa Provision 21 of RA 9165, matagal na po naming tinabaho ito sa aming komite at tinanggal po talaga po namin to. Ang tanging hiling namin, katulad din ng hinihiling ninyo, sana nga po mapabilis natin ito sa Senado. Dahil sa Senado po, hindi ko alam, pero baka pwedeng kayo na po magsalita. Baka pwedeng kayo na mag-privilege speech. Pakisabi na bilis-bilisan po para itong hinihiling natin na ma-amend itong Section 21 ay matapos na. Alam niyo ho, I will just have to correct my colleague. Hindi pa po ako senador, Your Honor. Ako po ay isang mambabatas, ako po ay isang representative. Hindi pa po ako senador. Tumatakbo po ako senador. Nais ko lamang po linawin na ako po ay isang congressman. Correct. Ako po ay member ng AXIS Party List at hindi po ako senador. Baka ang inyo po ibig sabihin, yung aking po nakatatandang kahuya po, siya po yung senador. Pangalawa, kaya ako nga po pinapabilis-bilisan para marinig po tayo sa Senado. Nabilis-bilisan po nila dahil ito po ay hindi pa naman batas. Habang ito hindi pa batas, ala hong saysay ang pagre-review, wala hong saysay ang pagtanggal ho natin ng section na yan, Section 21, kung hindi pa naman po ito batas. What I am trying to point out, Mr. Speaker, I guess we have to do something about it. And para marinig ko, kaya ho tayo nagka-privilege speech para marinig po tayo sa Senado. Now, we are waiting for the decision, Mr. Speaker. If I can only do a privilege speech in the Senate, then I will do so. Unfortunately, I'm still here, a member of 19th Congress, Mr. Speaker. Salamat. Salamat, Mr. Congressman. Sinabi ko lang po yung sinabi niyo na gagawin niya pagdating niyo po sa Senate, inulit ko lang. But Mr. Congressman, we do something about it. We have done something about it. In the committee level, ito pong Section 21 na hinihiling ninyo ay wala na po. Alam niyo ho, Mr. Speaker, ito po ay nasa committee level at tulad po na sinasabi ko, kaya ko nga po I am pushing for it. Bilis-bilisan po natin. Marami po tayo mga batas na pending po ngayon. Hindi lang po itong 9165. Marami pong kailangang revisahin, reviewin. Ang kailangan lang po natin ay bilisan po dahil ang taong bayan ay nag-aantay po. At hindi po tayong ika nga ay pwedeng manahimik o kaya mag-relax dahil po nakatingin po sa atin ang ating mga kababayan at gusto po nila na bilisan ang pagpasa, pag-review, whatever, ang ng mga batas po natin, Mr. Speaker. Therefore, Mr. Speaker, I think the correct manifestation should be, since the requested section is to be amended, and it has been replaced already, Mr. Speaker, is that the correct manifestation should be, we request that the Senate should fast-track this House version of RA 9165. That, I think, is the correct manifestation, Mr. Chair. I will take that, Mr. Speaker, but what I am saying is that the reason why I stood up today to remind not only our members here, but also our counterpart in the Senate, because I am sure they're also reviewing
what we're doing here and watching us to fast track. Kung meron man, kung nandyan na po sa kanilang mga kamay, na bilisan because we cannot dictate them. We can only suggest, Mr. Speaker. We can only tell them and inform the public that we already did this. Tama po ang ating kasamahan na sinasabi niya pong ni-review na po yan, inalis na po yan, para malaman po ng taong bayan na wala na po yan, wala na sa kamay natin, yan po ay nasa kamay na ng Senado para bilis-bilisan po nila. And that is the purpose of my privileged speech this afternoon, Mr. Speaker, my dear colleague. Sir. Thank you, Mr. Speaker. Oh, I thought amending Section 21 was the main thrust of the privilege speech. I didn't know it was to fast track the House version of 9165. But nevertheless, Mr. Chair, yun na rin po ang hinihiling natin. Since yung nire-request po ng colleague natin na tanggalin po sa Section 21, yung pagsama ng media kapag po nag-iimbentary sa mga bypass, sa mga nahuli na ay wala na po sa committee level. Wala na po, pumasa na po sa atin. Sana po, another privilege speech from our good colleague will tell the Senate, bilis-bilisan nyo naman, kasi binilisan na po namin. I wish I can, we will do that, Mr. Speaker, para makarating po itong ating mensahe sa kanila. Hindi naman natin pwede sila pong utusan, Mr. Speaker, kundi tayo lamang po ay pwede nating sabihin na nag-aantay po tayo. Kung naipasa na po natin dito sa Kongreso, then ang problema po ay nandoon. I guess we'll have to do or I have to make another privileged speech, Mr. Speaker. We shall await the next privilege speech. Thank you, Mr. Speaker. Thank you, Mr. Congressman. Maraming salamat po. Magandang hapon. Thank you very much. Majority Leader. Mr. Speaker, I move that we refer the speech of the Honorable Erwin Tulfo together with its interpellation to the Committee on Rules for its appropriate action. Is there any objection? The chair hears none. The privileged speech, together with the interpellation of Honorable Gomez, is hereby referred to the Committee on Rules. Majority Leader. Mr. Speaker, I move that we extend the privilege hour for 1 more hour. Is there any objection? The chair hears none. The motion of the Majority Leader is hereby approved. Majority Leader. Mr. Speaker, I move that we recognize the Honorable Bonifacio Posita of One Rider Party List to avail of the privilege hour. The Honorable Bonifacio Busita is hereby recognized to avail of the privilege hour. Thank you, Mr. Speaker. Mr. Speaker, dating mga kasama, maraming salamat po at magandang araw sa ating lahat. Mr. Speaker, ang ating paglilingkod ay makikita at mararamdaman ng taong bayan sa pamamagitan ng ating mga gawa at hindi lamang sa ating mga salita. Ang ipapahayag ko po ngayon ay nangangailangan ng agarang pansin at aksyon dahil marami na ang mga nabiktima dito at patuloy pang dumadami ang mga nabibiktima. Marami na po tayong mga batas, magaganda at talaga namang kahanga-hanga ang galing ng mga gumawa nito. Pero marami dito ang hindi na ipapatupad ng tama at nagdudulot ng perwisyo at pabigat sa buhay ng marami nating mga kapwa Pilipino. Mr. Speaker, isa po sa mga ito ang ipinatutupad ng LTO, the Republic Act 10930, an act rationalizing and strengthening the policy regarding driver's license by extending the validity period of driver's licenses and penalizing acts in violation of its issuance and application, amending for those purposes Section 23 of Republic Act 4136 as amended by Batas Pambansa Bilang 398 and Executive Order Number 1011, otherwise known as the Land Transportation and Traffic Code. Mr. Speaker, maganda po ang layunin ng mga authors ng Republic Act
10930. At ito po ay ang mga sumusunod. Una, hangad nila na mabigyan ng 10 taong validity ng lisensya sa pagmamaneho ang mga drivers na hindi magkakaroon ng paglabag sa loob ng 5 taong validity ng kanilang naunang lisensya. At ang ikalawa, magkaroon ng maayos at istriktong sistema ang LTO sa pagkakaloob ng lisensya sa pagmamaneho sa mga kumukuha nito. Ganyan po kaganda ang layunin ng mga authors ng Republic Act 10930. Ngunit, dahil sa Implementing Rules and Regulations, IRR, na inilabas ng DOTR noong 2019, marami ang mga kapwa nating Pilipino ang tinatanggalan ng LTO ng lisensya sa pagmamaneho. Resulta nito, marami na po ang mga truck drivers at mga bus drivers ang nawalan ng trabaho. Sa loob lamang po ng kasalukuyang taon, 2024, ang LTO ay nakapagtala ng 239 na mga drivers na tinanggalan ng lisensya sa pagmamaneho batay sa demerit system na itinakda ng IRR ng Republic Act 10930. Patunay po dito, Mr. Speaker, marami ng mga truck operators at mga bus operators ang dumadaing dahil marami na sa kanilang mga driver ang tinanggalan ng LTO ng lisensya sa pagmamaneho. Mr. Speaker, nirerespeto po natin ang ating mga kapwa public servants, pero hindi natin maaring hayaan ang anumang mali na pagpapatupad ng batas. Higit nating dapat pahalagahan ang panig at katwiran ng bawat Pilipino na kailangan nating protektahan at paglingkuran alinsunod sa ating mga mandato. Kailangan po nating gamitin ang ating kapangyarihan na ipinagkaloob sa atin ng batas at ng mga nagluklok sa atin dito sa Kongreso. Kailangan po nating ripasuhin ang ipinatutupad ng LTO na IRR ng Republic Act 10930 base sa mga sumusunod. Una, walang batas na naguutos at walang sapat na batayan ang IRR ng Republic Act 10930 para magpataw ng dobleng demerits sa bawat paglabag ng mga drivers ng mga pampublikong sasakyan kumpara sa mga demerits na ipinapataw nila sa mga drivers ng mga pribadong sasakyan. Ikalawa, labag po sa ating saligang batas ang pagpapataw ng LTO ng outright revocation ng lisensya ng mga drivers na pinapatawan nila ng 40 demerits. Ito po ay walang due process. Ito po ay walang due process. Ikatlo, sobra po ang parusa na ipinapataw ng LTO sa mga drivers na tinatanggalan nila ng lisensya sa pagmamaneho dahil sila po ay pinagmulta na ng LTO ng malalaking halaga sa bawat violation o paglabag na inakusa sa kanila. Ikaapat, Mr. Speaker, hindi lamang mga drivers na tinatanggalan ng LTO ng lisensya ang kanilang pinaparusahan. Pinaparusahan din po nila ang pamilya ng mga drivers na nawawalan ng hanap buhay dahil dito. Ikalima, napeperwisyo rin po ang mga trucking company at mga bus company na nawawalan ng mga drivers resulta ng ganitong pagpapatupad ng LTO. Ika-anim, Mr. Speaker, sisirain din ng ganitong pagpapatupad ng LTO ang ating ekonomiya kung patuloy ang pagdami ng mga truck drivers at mga bus drivers ang nawawalan ng lisensya sa pagmamaneho. Mr. Speaker, hindi po natin maaring kalimutan na malaki ang ambag ng mga truck drivers at mga bus drivers sa pag-usad
ng ekonomiya sa ating bansa. Paulit-ulit at maraming beses na nating napatunayan na maraming kawani ng ating pamahalaan ang kulang ang kaalaman sa tamang pagpapatupad ng batas at mga ordinansa para sa mga motorista. Dahil dito, Mr. Speaker, marami sa ating mga kababayang motorista ang nahuhuli, napapatawan ng malalaking halaga ng multa at napapatawan ng patong-patong na demerits ng LTO kahit na sila po ay tunay na wala namang paglabag. Mr. Speaker, kaugnay po sa aking mga nabanggit, kami po sa One Rider Party List kasama si Honorable Congressman Rose Gutierrez ay nagsumite ng House Resolution number 2135, Resolution directing the Committee on Transportation to conduct an inquiry in aid of legislation on the propriety and reasonableness of the point system being implemented by the Land Transportation Office. Mr. Speaker, at sa ating mga kasama, maraming salamat po. Thank you very much. Majority Leader. Mr. Speaker, I move that we refer the speech of the Honorable Bonifacio Busita to the Committee on Rules for its appropriate action. Is there any objection? Chair hears none. The privileged speech of the Honorable Bonifacio Busita is hereby referred to the Committee on Rules. Majority Leader. Mr. Speaker, I move that we recognize the Honorable Raul Daniel Manuel of the Kabataan Party List to avail of the privilege hour. The Honorable Raul Daniel Manuel is recognized to avail of the privilege hour. Salamat, Mr. Speaker. Tumatayo ako rito bilang kinatawan ng kabataan para ibahagi ay isang nakakalungkot at nakakagalit na sinapit na ating kapwa kabataan aton nga Kasimanwa sa probinsya sang Iloilo. Trigger warning po, this speech contains mentions of suicide. Nito lamang December 13, 2024, 3 days ago, ibinalita ng Bombo Radio Iloilo ang pagkamatay ni JP Mombay, isang third-year criminology student mula sa Pasig City College sa probinsya ng Iloilo. Ayon sa ulat, kinitil ni JP ang kanyang sariling buhay dahil sa matinding depression, which was attributable to his experiences as an ROTC Corps Commander. Kasama doon ang hazing na ginawa sa kanya ng mga kasapi ng Reserve Officers Training Corps or ROTC program. Ngayon, nananawagan ang kanyang pamilya ng hustisya. Mr. Speaker, mariing kinokondena ng representasyon ng kabataan ang pang-aabuso at pambubugbog kay JP Mombay na nagdulot ng pagkitil niya sa kanyang sariling buhay. Malinaw sa atin ito, walang puwang ang hazing sa loob ng mga eskwelahan. Mga kapwa ko mambabatas, pinapakita nito na kahit Corps Commander na ang ranggo ni JP, naging biktima pa rin siya ng pambubugbog na nagtulak sa kanya para magpakamatay. Kaya naman, hindi po natin ito maisasantabi at maituturing na isolated case lamang. Kabilang si JP sa maraming nakasama dun sa mahabang listahan ng mga biktima ng pang-aabuso at karahasan sa ilalim ng programang ROTC. Noong panahon na mandatory ito at kahit ngayon sa mga taong optional na lamang ito. Sobrang nakakalungkot po na merong sumunod kay Mark Wilson Chua, ROTC officer mula sa Universidad ng Santo Tomas na namatay noong 2001. Pinapatunayan ng pagkasawi ni Mark Wilson Chua at ngayon naman ni JP Mombay na kahit ang mga nasa katungkulan sa ROTC ay hindi ligtas mula sa kultura ng karahasan at impunidad sa programang kanilang pinasukan. Sa kabila nito, Mr. Speaker, itinutulak ng administrasyon ni Marcos Jr. ang pagbabalik ng mandatory ROTC para di umano maikintal muli ang disiplina at patriotismo sa hanay ng kabataan. Sa gitna ng krisis sa edukasyon, kasama pa sa priority bills ni Marcos Jr. ang mandatory ROTC
habang binabarat naman ang pondo ng DepEd, CHED at ng state universities and colleges. Mr. Speaker, paano aasahang magturo ng disiplina ang mga taong walang disiplina at paggalang sa kapakanan at buhay ng iba? Paano magtuturo ng pagmamahal sa bayan ang mga taong hindi nagmamahal at hindi kumakalinga sa mga pag-asa ng bayan, mga kabataan? Anong klaseng disiplina at patriotismo ang itinuturo sa kabataan kung sinasadlak sila sa abusong pisikal at psikolohikal? Anong mga aral ang mapupulot ng kabataan kung ang matutunghayan o mararanasan nila ay pagsasamantala ng mga nasa kapangyarihan? Ang trauma na idinulot ng hazing kay JP ay sintomas ng mas malubhang sakit na dinaramdam ng mga mag-aaral sa ilalim ng mga programang direktang hinahawakan ng mga puwersa ng militar. Silang may kasaysayan at nagpapatuloy na praktika ng karahasan at impunidad. Dahil dito, tumitindig ang kabataan na ang pagtutulak ni Marcos Jr. na ibalik ang mandatory ROTC ay magpapalala lamang sa kultura ng karahasan at impunidad sa mga campus. Hindi dapat pahintulutan na ibalik ang mandatory ROTC na lalo lamang mamiminsala sa ating mga mag-aaral, partikular sa kanilang kalusugang pisikal at kalusugang pangkaisipan. Pinapakita rin sa atin, Mr. Speaker, nitong nangyari kay JP Mumbai, na may mga butas pa rin sa mga polisiyang mangangalaga sana sa kapakanan ng ating mga kabataan at estudyante, tulad ng Anti-Hazing Law of 2018. Sa ilalim ng batas na ito, hindi itinuturing na hazing ang mga babansagang testing and training of procedures o yung mga sinasabi nilang pagsasanay, procedures and practices to determine and enhance the fitness of prospective regular members of AFP and PNP. Ibig sabihin, sino mang sangkot sa hazing ng ROTC cadets na hinahanda di umano para maging bahagi ng regular force ng AFP ay hindi po mapapanagot sa ilalim ng batas na ito. Alinsunod dito, ipinapanawagan natin ang mga sumusunod na konkretong aksyon. Una, ang pag-review sa Anti-Hazing Law of 2018, lalo na sa maluwag na pagtrato nito sa mga abuso ng militar at pulis. Pangalawa, ang agaran at masinsing investigasyon sa hazing incident kay JP Mumbai sa ROTC program ng Pasig City College sa Iloilo. Pangatlo, ang pagpapanagot sa lahat ng matatagpuang may sala sa pambubugbog kay JP Mumbai at sa lahat ng iba pang biktima ng pang-aabuso sa ilalim ng ROTC. At pang-apat, ang pag-abandona ng Senado at ng Administrasyong Marcos Jr. sa mga panukalang ibalik ang mandatory ROTC. Mr. Speaker, at sa mga kapwa ko mambabatas, huwag po nating hayaang dumami pa ang mga tulad ni JP Mumbai at Mark Wilson Chua. Sana ay masuportahan po natin ang House Resolution na ihahain ng representasyong ito upang isulong ang mga panawagang nabanggit. Nararapat lamang na imbestigahan natin ang mga abuso sa kabataan upang makalikha tayo ng mga batas na tunay na maglilingkod sa kanilang interes. Panghuli, Mr. Speaker, panawagan po natin sa mga kapwa kabataan na kasalukuyan ay nasa ROTC program o kahit yung mga nagbabalak na mag-enroll sa ROTC dahil yon ay kanilang personal na kagustuhan. Kung meron po kayong malaman o maranasan man ng mga abuso, hazing o ano pang forma ng karahasan kaugnay ng ROTC program o ginawa ng mga bahagi ng militar, huwag po kayong matakot o mahiya na iulat iyan sa ating tanggapan. Sana ay malaman po ninyo na kung meron po kayong maranasan o marinig man na hindi maganda sa ilalim ng programa, hindi po kayo nag-iisa. Meron po kayong mga pwedeng makasama. Magtulungan po tayo para tiyakin ang mga makabuluhang reforma
at para matapos na ang sistema at ang kultura ng impunity sa ilalim ng naturang programa. Yun lamang, Mr. Speaker. Maraming salamat.